Magandang hapon po. Direkta nang inatake ng Amerika ang Iran at 3 nuclear facility ng Iran ang binomba ng US military ayon kay President Donald Trump. Kabilang dyan ang pasilidad na dahil nasa ilalim ng lupa ay tinarget ng bombang kayang bumaon at sumabog sa ilalim na Amerika lang daw ang meron. Nakatutok si Mav Gonzalez. The US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Hindi pa man tapos ang sariling deadline para umaksyon sa hidwaan ng Israel at Iran, inihayag na ni US President Donald Trump na binomba ng Amerika ang mga nuclear facility ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Base sa ulat ng isang local media, sinabi ni Trump na 6 na bunker buster bombs ang inihulog ng militar sa Fordo, habang ang iba pang nuclear sites pinuntirya ng 30 Tomahawk missiles. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Isang di nagpakilalang US official ang nagsabing nagpalipad sila ng B-2 bombers, ang jet fighter na kayang magdala ng mga bombang bumabaon sa lupa para mapasabog ang mga underground facility ng Iran. Banta ng Amerika sa Iran, kung hindi ito titigil sa mga pag-atake sa Israel, hindi dito nagtatapos ang pag-target nila sa ibang pasilidad ng Iran. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Nagpasalamat naman ang Prime Minister ng Israel sa Amerika. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump, I thank you. Naalarma ang Secretary General ng UN sa anyay banta sa kapayapaan at seguridad sa iba't ibang bansa. Panawagan nila sa iba pang bansang kasapi ng UN na pahupain ang tensyon. Nagpahayag din ng pagkabahala sa aksyon ng Amerika ang iba't ibang bansa, habang ang grupong Houthi sa Yemen na kampi sa Iran nagsabing handa silang gumanti. Ang Iran palaban pa rin, gumuhit sa langit ng Jerusalem at West Bank ang mga bakas ng Iranian missiles. Pero ayon sa kanilang Prime Minister, lubhang mapanganib ang nangyari. Sumulat na sila sa UN para kondenahin ang ginawa ng Amerika na anila paglabag daw sa UN Charter at International Law. Giit ng Iran, ang kanilang nuclear program ay para sa kapayapaan. Pero naniniwala ang Israel at Amerika na puspusan ang nuclear weapon program ng Iran ayon sa defense analyst at profesor na si Dr. Renato de Castro. Ang issue ng Amerika ng Israel, bakit ka nag-enrich ng uranium? Kasi pag nag-enrich ka ng uranium, ginagamit mo na yung mga, kumbaga yung nuclear, yung component na para mo gagamitin sa bomba. Sa isang social media post, muling nagbanta si Trump na anumang pagganting gagawin ng Iran ay hihigatan ng puwersa ng Amerika. Ayon sa mga defense analyst, ginawa lang ng Amerika ang sarili bilang target. Sabi pa ng defense analyst na si Dr. Renato de Castro, sa puntong ito, walang katiyakan kung ano pang bansa ang maaaring madamay. War is in the realm of uncertainty. Pag inumpisahan mo na talaga yung gulo, hindi mo malalaman kung paano magre-react yung kalaban mo at sino yung papasok. Pero asahan na raw na maaapektuhan nito ang mga OFW, pati na ang presyohan ng petrolyo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.